Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sa akin pong mga Biblia, mga kapatid, in the book of 2 Samuel, chapter 9, verses 1 to 4. Book of 2 Samuel, chapter 9, verses 1 to 4. That we will be reading up to verse 8. This is what the word of the Lord says. And David said, "Is there still anyone left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake?" Now there was a servant of the house of Saul, whose name was Ziba. And they called him to David, and the king said to him, "Are you Ziba?" And he said, "I am your servant." And the king said, "Is there not still someone of the house of Saul, that I may show kindness of God to him?" Ziba said to the king, "There is still a son of Jonathan. He is crippled in his feet." The king said to him, "Where is he?" And Ziba said to the king, "He is in the house of Machir, the son of Amiel, at Lo-debar." Verse 5, Then King David sent and brought him from the house of Machir, the son of Amiel, at Lo-debar, and Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, "Mephibosheth." And he answered, "Behold, I am your servant." And David said to him, "Do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan, and I will restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table always." And he paid homage and said, "What is your servant, that you should show regard for a dead dog such as I?" Sa umaga po ito, mga kapatid, ang bibigyan po nating pansin na isang katauhan at isang lugar na maaring may kaugnayan po sa sitwasyon sa ating pong buhay. The title of this message is "Come Out of Lo-debar." Lumabas ka mula sa Lo-debar, na kung saan may magandang layunin ang Diyos para sa iyong buhay. Amen. Palakpakan po natin at bigyan natin ang papuri ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa umaga po ito, ano bang Lo-debar ang iyo pong kinapapasukan ngayon? Nais ng Diyos na palabasin tayo sa dakong ito. Amen? Makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Lumabas ka mula sa Lo-debar. Ang pangunahing pong tao, mga kapatid, na nais nating bigyang pansin sa binasa po natin mula sa banal na kasulatan, ay walang iba kundi ang isang taong nagngangalang Mephibosheth. Ito pong si Mephibosheth, mga kapatid, siya po ay nagsimula na ipanganak sa isa pong marangyang lugar. At ito po ay walang iba kundi sa isang kaharian. Siya po ay apo nitong si Haring Saul, at ang mismo po kanyang ama ay walang iba kundi si Jonathan, na matalik na kaibigan nito pong si Haring David. Now, alam po natin na nang bandang huling paghahari na nito pong si Haring Saul, siya po ay hindi na kinalugdan ng ating Panginoon. Pero bagamat gayon, marahil ang unang 5 taon ng buhay nitong si Mephibosheth ay puno po ng kasaganaan sapagkat nasa loob po siya ng palasyo.
Subalit nagkaroon po, mga kapatid, na mga sunod-sunod na pangyayari na kung saan ang kanya pong buhay pumula sa kasaganaan ay napunta po sa tinatawag na karukaan hanggang sa kawalan. Alam po natin ang istorya kung papaanong dahil nga po sa pagre-rebelde nitong si Haring Saul laban po sa ating Panginoon, ang Espiritu po ng Diyos ay lumayo na sa kanya. Kaya nga po, ang kanya po, mga kapatid, pananampalataya ay bumaba ng bumaba hanggang dumating po ang puntos, mga kapatid, na siya po ay nakikipag-ugnay na sa masamang espiritu at hindi na po, mga kapatid, nananahan sa kanyang espiritu ng ating Panginoon. At naging sukdulan na po, mga kapatid, ang kasamaan sa buhay nito pong si Haring Saul na ang pagkakataong ibinibigay sa kanya ng Diyos ay naubos na. To the point na nagkaroon po sila, mga kapatid, ng isang mainit na labanan doon po sa bundok ng Gilboa. At kasama niya po, mga kapatid, ang kanyang mga anak sa pakikipagbaka. At ang higit na nakakalungkot sa pangyayaring yaon ay walang iba po ang pagkatalo ng bansang Israel. At ang mas kakilakilabot pa, ang kamatayan nitong si Haring Saul, gayon din ng kanyang 3 anak, kasama na po dito ang prinsipeng si Jonathan. Isang napakalungkot na bahagi ng kasaysayan ng bansang Israel. Subalit, ang pangyayari pong ito, mga kapatid, ay hindi lamang magtuturo sa sambahayan ni Saul, kundi sa buong Israel, na ang paglayo sa Panginoon ay nangangahulugan din ng kapahamakan sa buhay ng isang tao at ng isang bansa. Alam niyo po, isang nakakahindik na bagay na kapag ka po ang isang leader o isang taong maimpluwensya ay nagkaroon po ng paglayo sa Panginoon, maraming tao ang apektado. Hindi lamang ang bansang Israel ang una pong naapektuhan ay ang kanyang lahi. At alam po natin, mga kapatid, na pamula po sa pagkakataong yaon, ang pagkahari po sa lahi nitong si Saul ay naputol, mga kapatid. At alam po natin, malilipat na sa ibang lahi. At ito pong si Mephibosheth at that time, wala pa siyang muwang sa buhay sapagkat siya ay 5 taon pa lang. Ang kanya pong tagapag-alaga na si Ziba o si Siba ay itinakas siya sapagkat alam po natin kapag ka ang hari ay natalo, ang kanya pong mga kaaway siguradong susugurin ang buong sambahayan ng hari. At sa takot po nitong si Siba na ito pong si Mephibosheth ay malagay sa alanganin, itinakbo po niya, mga kapatid, papalayo mula sa karian. At habang kanya pong itinatakbo, mga kapatid, hindi niya sinasadya, nahulog po itong si Mephibosheth. At ito po ang naging sanhi ng kanya pong pagkalumpo. Yan po ang malalaman natin ng personalidad nito pong si Mephibosheth dito po sa banal na kasulatan. Now, actually, the meaning of the name Mephibosheth ay napakaganda. Mayroong kapangyarihan. Hindi siya nakadesenyo talaga na maging lumpo sa kanya pong buong buhay, sapagkat ang pagbibigay sa kanya ng pangalan
otoridad. Mephibosheth means a destroyer of shame. Siya po ay tagapagwasak ng kahihiyan. So, ibig sabihin, nandoon ang lubusan po dapat na pamamayani niya, otoridad niya, at lubusan po, mga kapatid, angat sa iba, at nandoon ang kanya dapat tapang, at hindi siya dapat magkaroon ng kahihiyan. Pero kabaligtaran po sa kahulugan ng kanyang pangalan ang nangyayari dito kay Mephibosheth. Siya po ay ipinanganak na isang prinsipe, pero dahil siya po ay nahulog, dahil po sa kanyang tagapag-alaga, siya ngayon ay naninirahan sa isang malayong lugar. Malayo sa presensya ng Diyos, sapagkat alam po natin ang Jerusalem, ang siya po, mga kapatid, sentro ng presensya ng Panginoon. Malayo siya sa lugar na yon. Malayo siya sa mga tao magbibigay ng encouragement sa kanya. Malayo siya sa mga taong kukup-kup at lubusang tutulong magpapahayag ng pagmamahal sa kanya. So we can see that Mephibosheth had a devastating life. Bukod pa po dyan, mga kapatid, siya po ay napunta doon po sa lugar ng Lodebar. Ito pong Lodebar, mga kapatid, ay isa pong malayong lugar sa presensya ng Panginoon. At ang meaning po mismo ng lugar na ito ay walang iba kundi no pasture. Walang pastulan. Kapag pinag-usapan po natin ang pastulan, nangangahulugan po na nandoon dapat ang kasaganaan. Kung may mga tupa, dapat malapit doon sa maraming mga mabiberdeng damo, malapit po doon sa may tubig upang nang sa gayon, ang mga pangunahing pangangailangan ay maibigay kaagad doon sa kawan. Bukod po sa pagiging lumpo, ang napuntahan niya pang lugar ay isang lugar na walang pastulan sa espiritual na kalagayan. Ang bansang Israel, alam natin, dapat malapit sa Diyos ang kanyang mga tao. Subalit dahil nga napalayo ito pong si Mephibosheth sa lugar ng Israel, wala pong naghihintay na magandang kinabukasan para sa kanya. Maaari pong dumarating din sa buhay ng bawat isa sa atin ang sitwasyon nito pong si Mephibosheth. Maaring hindi po tayo lumpo, maari, mga kapatid, hindi tayo nagkaroon, mga kapatid, ng literal na ganito pong kapansanan. Pero po sa ibang larangan ng ating buhay, maari pong animoy tayo ay hindi makalakad, animoy hindi tayo makakilos, nandoon po, mga kapatid, ang discouragement, nandoon po ang panlalamig sa pananampalataya, nandoon, mga kapatid, ang mga kabiguan ay pilit pong nagpabagsak sa bawat isa sa atin. Hindi po natin alam kung tayo ay makakabangon pa. Amen. Marahil meron po sa atin, mga kapatid, na kahit every Sunday nagsisimba, nakakaramdam pa rin ang animoy panglalata o panlalamig sa pananampalataya. Hindi po tayo exempted sa ganito pong kalagayan. At animoy hinihila tayo, mga kapatid, pabalik sa sanlibutan. Nag-aanap tayo ng mga bagay na hindi po pang-espiritual, sapagkat parang minsan nagkakaroon po ng boredom sa ating pong buhay. Sa mga kabiguang dumarating, animoy tayo po ay talunan. Kapag ganyan ang ating nararamdaman, tayo'y kagaya ni Mephibosheth. At kung paano
pastolan, nagkakaroon din tayo ng ganyang pakiramdam sa ating buhay. Naghahanap tayo ng mga taong tutulong sa atin. Maaring ito ay sinasabi natin, uy, ipag-pray mo naman ako, parang kakaiba ang nararamdaman ko, parang malayo ng presensya ng Panginoon sa akin. Now, hindi ko po sinabing lahat tayo ay gugustuhin. Although may mga taong dahil sa kasalanan, kaya nangyayari ang pagkalayo sa Panginoon. Pero may mga pagkakataong kahit ayaw natin, kung paano si Mephibosheth, ayaw naman niya mapunta sa gayong kalagayan, ayaw din natin ang panlalamig. Ayaw din natin ang panghihina sa ating pananampalataya. Subalit ang mga sitwasyon sa ating buhay ay alimoy nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Pero nais kong sabihin sa bawat isa, huwag tayong padala, mga kapatid. Huwag natin hayaan ang Lo-debar ang siyang magbibilanggo sa atin sa anumang pakiramdam, sa anumang masamang kalagayan, sa anumang sitwasyon na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. God wants us to come out of our Lo-debar and to have a life that God has designed for us. Hallelujah! Huwag po nating hayaan, mga kapatid, ng atin pong mga buhay. Hindi po natin ma-realize ang mga potentials. Hindi po natin ma-realize ang mga pangarap. Hindi po natin ma-realize ang mga bagay na nais ipatupad sa atin ng ating pong Panginoon. We need to come out of Lo-debar. Hallelujah! Hallelujah! Kung ano man po, mga kapatid, ang inyong kinalalagyan ngayon. Amen? Kung Lo-debar man yan, mga kapatid, magkaroon tayo, mga kapatid, ng tapang. Panindigan po natin yung tunay na kahulugan nito pong pangalan ni Mephibosheth. He is a destroyer of shame. Sino ang ating bibigyan ng kahihiyan? Ang kaaway, mga kapatid. Pero yung kahihiyan sa ating buhay, ito ay ating wawasakin upang maitanyag natin ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng Panginoon sa ating mga buhay. Come on, let's praise the Lord! Hallelujah! 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 Now, doon po sa sitwasyong yaon, mga kapatid, wala po sa isipan nitong si Mephibosheth na magkakaroon pa siya ng pag-asa. Bagamat siguro sa likod ng kanyang isipan ay nandoon pa rin ang sana. Pero mas nananaig, imposible na magkaroon ng kaganapan na may alis ako sa taong ito. Kaya para pong nasatisfy na siya doon po sa sitwasyon ng kanyang buhay. But then, King David called for someone that is in connection by blood with King Saul. At yun po, mga kapatid, ang kanyang itinanong, mayroon bang mula sa lahi nitong si Haring Saul na kung saan ay nararapat na pagpakitaan ko ng kagandahang loob? Wala sa isipan nito pong si Mephibosheth na magkakaroon pa siya ng pag-asa na may alis sa kanyang kaawa-awang sitwasyon. But King David wanted to fulfill a covenant he made with Jonathan. Salamat at si Haring David, hindi po siya marunong lumimot doon sa kanyang pakikipagtipan o
dito po kay Jonathan na kanyang matalik na kaibigan. Alam din po natin ang sitwasyon na itong si Haring Saul, silang beses na pagtangkaan ang kanyang buhay. Pero ano ang pilit niya sinasabi? Ayokong lapatan o hawakan ng aking kamay ang binasbasan ng Panginoon. At yun niyang nagpapapapel na isang kawal na nagsabi sa kanya na namatay na nga po itong si Haring Saul. Nandoon kanya pa pong binigyan ng tinatawag na kaparusahan. Ganun po ang lubusang paggalang niya doon sa hari na kanyang kinilala bago siya itaas ng Panginoon sa pagiging hari ng Israel. At ito po mga kapatid, sitwasyon ito, ang hari pa ang naghanap. Hindi yung si Mephibosheth ang nagmakaawa upang nang sa gayon magkaroon siya ng pagkakataon sa kanya pong buhay. No. It was the king who initiated the move to look for somebody in need. Amen. At napagtanong-tanong po siya, ay nakausap niya po itong si Ziba at ang sabi, mayroon po na anak ni Jonathan at nandoon siya sa lugar ng Lodebar. At ang sabi ng hari, sunduin mo siya sa Lodebar. Ano pong mensahe ang nais ibigay ng Panginoon? May mga pagkakataon sa ating buhay na kung saan hindi na natin alam ang ating pong gagawin. At parang hindi na tayo makakatakas sa ating pong sitwasyon. Pero ito ang nais ipaalam sa atin ng Panginoon. Kahit may mga mumunti tayong pananampalataya, may mga mumunti tayong mga pananalangin sa kabila ng kawalan ng pag-asa, kapag patuloy po natin ito mga kapatid na idinulog sa harapan ng Panginoon at nagmakaawa tayo sa kanyang harapan, ang Diyos ang siyang mangunguna upang magbigay ng pagkakataon, upang magbigay ng sitwasyon, upang may alis tayo mula doon sa Lodebar at baguhin ang kalagayan ng ating pong buhay. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Nawalan ba mga kapatid, kung nanaisin ng Panginoon na ialis tayo mula sa ganyang sitwasyon, maging willing din ang bawat isa sa atin. Sapagkat kung pananatilihin natin ang ating sarili, dito na lang ako sa bisyo kong ito, hindi rin naman ako managumpay. Pilit at pilit pa rin ako nagtatago sa kwarto para huwag akong makita ng sino man. Dito na lang ako. And then pagkatapos na maramdaman kong ako'y nagkasala, ihingi na lang ako ng tawad sa Diyos. Mga kapatid, hindi po yan ang solusyon. Sapagkat kung gayon lagi ang nasa sa isip mo, hindi ka makakawala sa lugar ng Lodebar. Amen! Pero kung nandoon, Lord, nahihirapan ako sa sitwasyon kong ito, pero nais kong makalis, Panginoon. Ikaw ang gumawa ng pagkakataon. Ikaw ang gumawa ng pamamaraan. And Lord, narito lang ako, handang ibigay ang lahat-lahat sa'yo upang nang sa gayon, umalis, lumabas na ako sa dako ito na walang ipinapangako na kagandahan sa buhay ko. Hallelujah! Nawa ang bawat isa sa atin, huwag po tayo masatisfy sa ating buhay na pinalalagyan. At sisimba rin naman ako. Siguro, para bang mampupunas-punasan ng kaunti ang aking kasalanan. But what God wants
a full commitment from all of us. Na kapag tinawag ka niya, mga kapatid, talagang lumabas ka doon. Huwag mo lang ipasabing, oo nga, gusto kong lumabas mula dito. Pakisabi sa hari. Hindi po yan ang nais ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Gayong siya ay lumpo. Siguradong mayroon po, mga kapatid, na hiningan siya ng tulong. Pwede ba na ako ay iyong dalhin sa hari sapagkat sa aking sarili ay hindi ko kaya? Mga kapatid, narito po ang simbahan. Nagbigay ang Panginoon ng mga kapatiran. Yes, may mga kapatiran tayong kinatitisuran, pero may mga kapatirang gagamitin ang Panginoon upang lubusan tayo, mga kapatid, na magkaroon ng pananagumpay sa ating mga buhay. Amen ba, mga kapatid? Walang dahilan upang nang sa gayon manatili ka sa kawawang kalagayan, gayong nais dalhin ka ng Panginoon sa isang masaganang lugar upang baguhin ang iyong buhay, upang magkaroon ka, mga kapatid, ng kagalakan at kapayapaan. Nais ng Diyos ng isang Mephibosheth ay maging isang tunay na katagapagwasak na kahihiyan sa kanyang buhay. Nais ng Diyos na maging matapang tayo. Ano man ang pagsubok, ano man ang kabigatan, Lord, lalabas ako dahil ako'y tinatawag mo, at sa pamagitan ng iyong pagmamahal, alam kong mapagtatagumpayan ko ito. Come on, palakpakan natin ang ating. Hallelujah! 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 Ang Diyos, mga kapatid, ay patuloy na naghahanap sa bawat isa sa atin ng isang tao na magkakaroon ng tapang na lumabas. Bakit? Sapagkat inaanyayahan nitong mga kapatid dito sa ating istorya, inaanyayahan ni Haring David si Mephibosheth upang doon tumira sa kaharian, at siya ay uupo sa dulang ng hari. Hallelujah! Alam po natin pag sinabing King's Table, from Lodebar to the King's Table, from the place of no pasture to the place of abundance. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Hindi lang po ito, mga kapatid, sa literal. Sapagkat may mga pagkakataon na ang ating pong Lodebar ay puno ng kasaganaan. Pero still, ito po ay naglalayo sa atin sa presensya ng ating pong Panginoon. Maaring tayo nasa mundo at nandoon yung kayamanan, yung popularidad, yung lahat ng gusto po nating mga tao, ito po ay nasa sa atin. Pero sa harapan ng Diyos, animoy ikaw ay lumpo at walang kakayanan sa iyong buhay, sapagkat takot kang humakbang upang angkinin ang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Satisfied ka na lang doon sa mga kasakiman na mula po sa sanlibutan. But God wants to bring you into a safer place. God wants to bring you into a more abundant place. And that is at the King's table. Hallelujah! Lalabas tayo sa Lodebar upang nang sa gayon atin pong taglayin ang napakaraming pangako ng Diyos. Tayo po ay mananagana sa Kanyang kaharian bilang Kanyang mga anak. At kung ano man ang nais na
Angkinin natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon yung mga possessions na nais ng Diyos na taglayin natin. Ito po ay ating matatanggap upang nang sa gayon ipakita ng Diyos, you don't have to be there. I designed you. I am calling you to be here. You can enjoy the King's table as you come out. Oh, glory God. Hallelujah. Hallelujah. Maari po mga kapatid, sa atin pong mga panghihina, maaaring sa atin pong mga lukewarmness o pagiging malamig sa tinatawag na pananampalataya. Alam niyo po yung pakiramdam na yung makikita mo yung mga taong umiiyak sa altar, makita mo yung mga taong puspos ng banal na spirito, and yet hindi mo maramdaman mo. Hiling-hili ka. Sasabihin mo, Lord, maaaring yung iba maaaring sabihin natin, Lord, alam ko yung ganang klaseng karanasan. Minsan ako tapuspos ng banal na spirito. O kaya naman may mga ibang bago na, Lord, gusto kong maramdaman yun. Hindi ko pa yun nararamdaman sa aking buhay. Hindi po, nandun ang struggle. Para bang, paano ako makakapang, paano ko yun maaangkin sa aking buhay. Pero alam niyo po, mga kapatid, give all to the Lord. Huwag mo nang isipin ang anumang sabihin nating makataong pamamaraan. Kung paano pong itong si Mephibosheth ay nagpadala na lang. Para bang, sige, buhatin nyo na lang ako kung saan ako nararapat na pumaroon. Kung ako'y tinatawag doon, sige lang. Para kung bang without reservation. Ganun po tayo dapat mga kapatid. Ang nais ng Diyos yung buong pagsusuko ng ating pong buhay. Lord, kung ano man ang sabihin ng aking mga kaibigan, kung ano man ang sabihin ng aking mga kabarkada, kung ano man ang sabihin ng aking mga kapitbahay, I will make a move. I will come out of my nodiva. Maaaring ang sitwasyon po ito ay malaki o maliit. Maaaring ito po ay hindi isang bisyo sa inyong buhay. Maaaring po mga kapatid, ito ay isang klase ng karamdaman. Lord, pinanghihina ako sa pananampalataya ng aking karamdaman. Hindi ko po alam kung paano po aalis sa ganitong sitwasyon. Pero mga kapatid, kahit wala pa man ang kagalingan, pakilusin mo ang iyong pananampalataya. Hayaan mo ang Diyos ang gagawa ng kanyang pamamaraan upang dalhin ka doon sa kanyang kaharian, doon sa kanyang hapag. Hayaan mo lang. Yung bang mga kapatid kung paano yung agos ng tubig, kapag ka yung siguro isang nagsasagwan at ang kanyang pagsasagwan ay against the waves, mga kapatid, or against the flow of water. Nilalabanan mo yung alon, nilalabanan mo yung agos ng tubig. Napakahirap po na ikaw ay umusad. Maaring umuusad ka, pero alam mong animoy mayroon pong pumipigil. Huwag po nating labanan, mga kapatid, ang kalooban ng ating Panginoon. Just go with the flow. Alam niyo po, marami kasi tayong katwiran eh. Lord, hindi ko na may-enjoy ang buhay ko. Pagka ako ay nagpakatapat sa paglilingkod sa iyo. Hindi man natin verbal na sabihin ang mga salitang ito, pero alam niyo po, yun ang nilalaman ng ating puso. Yun ang nilalaman ng ating isipan. Hindi ko may-enjoy ang buhay ko.
Paano kapag ka ang pamilya namin na hindi mananampalataya ay may pinuntahan? Di, ma-OOP na naman ako. May kasabihang, if you cannot win them, join them. Di, sige, sama na nga lang. Kaya lang, agos ng sanlibutan. At ang agos ng sanlibutan ay kasalumat po sa agos ng kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, yan ang agos na huwag nating samahan. Hayaan natin, mga kapatid, tayo ay tinuturuan mula sa kanyang salita. Kung ano ang sinasabi ng kanyang salita, Lord, mahirap, pero tulungan mo akong umakbang ng paisa-isa. Ang kabanalan, Panginoon. Matagal na akong alipin ng aking katwiran. Matagal na akong yung aking buhok sa halip na humaba ay masumiksi. Yung aking palda sa halip, mga kapatid, na maging modest at disente ay parang sumusunod doon sa kalakaran ng sanlibutan. Labanan po natin ang mga ganyang klase ng daloy ng sanlibutan ito, sapagkat nais ng Diyos na kapag ikaw ay sumunod sa agos ng kanyang kalooban, sa dulo niyaon, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kasaganaan ng kanyang pagpapala sa ating pong buhay. Let me encourage you to move up to the King's table to enjoy the blessings of God's covenant in your life. Hallelujah! Hallelujah! May pangako siya, mga kapatid, na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang ating mga karamdaman, ang ating mga kalungkutan, ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahihiyan, mga kapatid, ay kukunin ng Panginoon at papalitan niya ng katwiran, papalitan niya ng kapayapaan, ng kagalakan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipagpapalit mo ba, mga kapatid, yung mga sakit na iyong nararamdaman, yung mga pang-aabuso, mga kapatid, sa iyong buhay, ipagpapalit mo ba ito sa nais ng Diyos na paglaya na taglayin mo sa iyong buhay? Ipagpapalit mo ba, mga kapatid, ang pagsasabing, hindi ko kaya? Gayong ang Panginoon ang nagbigay na sa kanyang salita sa pamamagitan ni Apostol Pablo, magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Hallelujah! Huwag nating ipagpalit ang pangako ng ating Panginoon. Ipagpapalit mo ba ang kaisipan na nagsasabing, ako ay wala ng pag-asa, ako ay bigo na sa aking buhay, hindi na ako magkakaroon pa ng isang panibagong pagkakataon? Gayong ang pangako ng Diyos. Tayo'y higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo na siyang umiibig sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! We are more than conquerors through Him that loved us. Hallelujah! Binigyan tayo ng tapang ng ating pong Panginoon. Ipagpapalit mo ba yung pagbumukmuk mo dahil, Panginoon, di naman ako gumagaling? Gayong kung patuloy ka lang lalapit sa Kanya, kahit sinabi na ng doktor, terminal cancer yan, wala na yung kagalingan, wala na yung pag-asa, pero may pangakong nagsasabing, ako ang iyong manggagamot. Ako ang
Sila lang na mga pinagpapala ng Diyos. Kasi, marami nga akong kasalanan eh. Di sila na lang ang pagpalain. Pero satisfied na tayo kung ano kalagi kaya natin. Nahihili tayo doon sa pagpapala ng iba. Gayong may sadyang nakareserba sa iyo na pagpapalang mula sa Panginoon. Iba-iba po ang blessings na ipararanas sa atin ng Diyos. Mahal niyo ang blessings sa mga parang makahili naman. At no, mga kapatid, darating sa iyo ang blessings na ano mo'y kahihilian din ng iba. Ang Diyos po, mga kapatid, He is fair to His children. Yan po ang lubusan nating maaangkin sa harapan ng Panginoon. Kasi tayo pong tao, meron po tayong favoritism. Pagka, ito, magaling-galing ang talento nitong isang ito pa, kagaling sa klase. May pagmamalaki ko itong pamangkin kong ito, anak kong ito. Proud tayo. Kapag magaling yung isang batang yaon, nagiging paborito natin. At kahit di man sabihin ako, yung kendino na 10, samantalang ito ay 2 na. May favoritism po tayo bilang tao. Pero alam niyo po ang Panginoon, as long na lalapit tayo sa Kanyang may pagtataka. As long na atin pong aangkinin ang Kanyang pangako, na inaalis ang anumang kapanaghilian sa ating puso. The half has never been told. The best is yet to come in your life. Kung malalaman mo na yung kalakhan ng plano at ng layunin ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, kung ipakikita ng Diyos ang pangkalahatan sa bawat isa sa atin, ma-overwhelm tayo mga kapatid. Kasi ganun katindi. Although, ipakikita din ng Diyos yung pong mga pagsubok, yung pong mga kabigatan na kaugnay ng mga biyayang ito. Pero kahit hindi ipakita sa atin ng Diyos yung big picture, mga kapatid, one day at a time, just walk by faith and not by sight. Hallelujah! Yung akala mong hindi ka makakalabas sa Lodebar. Sabi nga, a journey of 1,000 miles begins with one step. Humakbang ka lang. At sa tapang mong yan, makikita mo na unti-unti, tutulungan ka ng Diyos na lumabas mula dyan at matataon mo sa iyong buhay ang mga pangakong nakalagay sa Kanyang mga salita upang ma-enjoy mo ang iyong buhay at ang iyong pananampalataya. Come on, let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Hallelujah! 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 God has reserved a seat for us at His table. Ang nakakalungkot po, mga kapatid, kung sabi ni Haring David, dito ka na lang sa aking kaharian. Hindi ka na dapat manatili doon. Ano yung tingin nitong si Mephibosheth sa kanyang sarili? Sino ako, Panginoon, na isang aso sa iyong harapan? Ang aso po ngayon ay nagiging alaga sa bahay. Pero noon po, mga panahon niyaon, talaga pong walang silbi ang isang aso. At kung paano pong pinandidirihan yung isang hayop na hindi kaaya-aya, ganyan po noon ang isang aso. At itong si Mephibosheth, ikinumpara niya ang kanyang sarili sa isa pong aso. Pero ang sabi ni Haring David,
hindi na kailangang maging ganyan ang tingin mo sa iyong sarili. At ano ang sabi niya kay Siba? Siba, paglingkuran mo ng patuloy itong si Mephibosheth kagaya ng ginagawa mo noon. Yung mga lupain na nabibilang kay Saul, ito ay ibibigay at ibabalik dito kay Mephibosheth. Ikaw, Siba, ng iyong sambayan, ikaw ang magsaka ng mga lupain yaon, at ang lahat ng bunga ng mga yaon, kung mayroon ka mang bahagi, pero ang mga bunga na yaon ay para sa iyong Panginoong si Mephibosheth. At bukod sa kanyang makukuha na ani, palagi siya natutulog sa aking hapag. Lagi ko siyang kasalong kakain. Bakit? Nais nitong si Haring David na hindi na maramdaman ni Mephibosheth na para siyang isang aso, kundi sa pagiging tingin niyang isang aso, animoy isa siyang anak ng hari. Yes, nanatili siyang lumpo. Yes, nanatili siya sa kanyang kapansanan literally. Pero yung kanyang buhay, ito ay lubusang binago ng Diyos. Alam niyo po, ang sumpa sa ating buhay ay maaaring magiging pagpapala. Kung sana mga kapatid siya ay nakakapagtrabaho, maaaring siya na lang ang magtanim at mag-ani doon sa lupain. Pero dahil nga siya ay lumpo, ikinuha pa rin siya ng isang sambahayan upang may magtanim at mag-ani para sa kanya. Amen. Isang mas masaganang buhay ang ipinadama dito para kay Mephibosheth. Hallelujah. Wala sa kanyang isip, wala sa kanyang plano, pero may plano ang Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating mga pangangailangan. Sa bawat isa sa atin ngayon, mga kapatid, hindi ko alam kung may ganyang klaseng espiritong Mephibosheth na nasa Lodebar na ngayon ay taglay ninyo. Pero nais kong sabihin, hindi nais ng Diyos na malatarili ka sa lugar na yaon. Nais kanyang ilabas upang manirahan sa kanyang kaharian at managana sa kanyang hapag, na kung saan ang kanyang pagpapala ay bumabaha. Lubusan po itong mag-uumapaw sa ating mga buhay. Hallelujah! 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 Hinihiling ko kung ang bawat isa ay matayo. Hallelujah! 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 God is challenging us right now. God wants us to come out of Lodebar. Hallelujah. Hallelujah. Sa sandali pong pagkakataon, kung tayo po ay abang nakatayo, tayo po ay pipikit, mga kapatid, at hiyo po sa harapan ng Panginoon. And let's seek the face of the Lord right now. Abang tayo po, mga kapatid, ay nagkakaroon ng pagsusuri sa ating pong buhay. Lord, may espiritu ba na Mephibosheth sa aking panloob na pagkatao? Lord, alin mo ba ako ay isang lumpo sa iyong harapan kapagkat wala akong tapang,
kumilos, tumayo, magtanggol sa aking pananampalataya. Lord, animo ba ako ay nakatira sa Lodebar? Para bang walang magandang pangyayari sa aking buhay. Hindi ako makasambit ng pasasalamat. Is animoy lahat na ng kamalasan, lahat na ng kabiguan ay nagsama-sama sa aking buhay. If you have that kind of spirit right now, if you have the spirit of lukewarmness, if you have the spirit that is away from God's presence, kung may animong pagre-rebelde sa ating puso, kung may animo'y pagtatago dahil may kasalanan tayong ginawa, pagamat na kong konsensya, pero nahihiya tayong lumapit sa Panginoon, it's time for us to ask the Lord to get us out of Lodebar, to get us out of the spirit of Mephibosheth, for us to enjoy the abundance of God's blessings and promises in our lives. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, narito ang bawat isa sa atin. Kaya ano po, O Diyos, na maging totoo kami. Kaya ano po, Panginoon, asuntuan mo kami, O God, ang isang pusong marunong magbukas sa aming sarili, sa kabila na nakakahiya sa iyong harapan. Pero magkakaroon kami ng tapang ay inaanyayahan mo kami, O Diyos, na lumapit sa iyong harapan. Hallelujah! 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 For those who want to go to the altar and pray more intently to the Lord, bukas po ang altar ng mga kapatid upang lubusan natin ay suko ang ating sarili sa Kanya. Oh God, oh God, we just want to be where you are. Kung nasaan ang iyong presensya, doon namin nais, Panginoon, na manatili. Hallelujah! Hallelujah! We want to dwell in your presence, Lord. We want to feast at your table, oh God. Hallelujah! Hallelujah! Kung ano ang nalulun mo sa aming buhay, hayaan mo, O Diyos, paganapin namin ito. Mayroon pong ganap at pananampalataya sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Hallelujah! Lord, sa mga mananampalatayang narito, na maaari ang kanilang pakiramdam, Lord, I am in the midst of your abundance. I am in the midst of your perfect will. Maaaring hindi mo nararamdamang ikaw ay nasa Lord, di ba? Maaaring hindi mo nararamdamang ikaw ay may espiritu ni Mephibosheth. Dahil nasa ikla ka ngayon ng biyaya ng Panginoon. Then, pray for somebody. Pray for somebody you know
that is in such a condition, hayaan natin na sama-sama tayo na magtutulungan upang angkinin ang masagalang biyaya at pangako ng Diyos sa ating buhay. Pray for somebody. Kung may nalalaman ka, kung nararamdaman ka, mga kapatid, in the Spirit, na dapat mong ipanalangin, pray for that person. We need one another right now. Kung hindi ikaw ang Mephibosheth nagtutulungan, then ikaw ang maging kagaya ng katiwala ng hari. Natutulong kay Mephibosheth upang ilabas siya mula sa Lodebar. Hallelujah! 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 God wants us all to enjoy His table. God wants us all to enjoy the abundance of His promises and of His blessings. He's just looking for people who are willing to surrender their shame and give them all to the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ama na mga panuluya ng kaaway sa atin. Ama na ang mga paghalakhak ng sanlibutan. Ama na pagsasaya ng dyablo sa ating buhay. God wants to give us the liberty we deserve as His children. Hallelujah! Hallelujah! Come out of Lodebar. Hallelujah! Hallelujah! Ang hari ng mga hari ang nag-aanyaya sa atin ngayon. Hallelujah! Salamat dahil sa kanyang walang sawang pagmamahal. Hindi niya tayo'y tinataboy. Hindi niya tayo, mga kapatid, tinatalikuran. Siya pa nga ang nagkukusa. Siya pa nga ang nag-i-initiate sa atin. Hallelujah! We love Him because He first loved us. That's the amazing love of the Lord. Natututo tayo magmahal dahil ipinadama muna niya sa atin ang kanyang mayamang pagmamahal. Huwag mong ayawan ang kanyang imbitasyon. He is looking for you and me. He is waiting for you and me to enjoy the presence of the King, to enjoy the presence at His divine table. Hallelujah! Ay, sa Diyos na maramdaman mo ang kanyang Espiritu. Ay, sa Diyos, ay sino na magsakit sa iyong puso.
tayo ng kung ano ang magagandang bagay sa ating harapan. Magandang bahay man yan, magandang trabaho man yan. Yung kagalakan nagmumula sa Panginoon, kailanman hindi niya maibigay sa atin. Hindi niya maaalis sa atin. Bigyan man tayo ng sari-saring problema, bigyan man tayo ng sari-saring pagsubok at pagtalisod, pero ang kagalakan nagmumula sa Panginoon, hindi niya kailanman maaalis sa ating puso habang tayo lumalakad ng matuwid sa kanyang harapan. Kaya ngayon, hindi tayo titingin sa ating literal na mata. Hindi natin itutuon ang ating pansin sa mga bagay sa mundo. Masama yan, mapasama man yan o mabuti. Kundi titingin tayo beyond those things. Dahil ang mga bagay na makalangit ay mas maganda. Ang mga bagay na makalangit ay mas magpakilanman. At ang mga pangako ng Panginoon kailanman ay hindi magbabago. Kaya ngayon, isisigaw natin sa buong mundo, mundo, this joy that I have, you can never, ever, ever give it to me, and you can never, ever take that away from me. This joy that I have, the one that's giving me life. This joy that I have, the one that's giving me life. This joy that I have.
Yan ang buhay na nasa labas ng Lodebar, mga kapatid. May kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. At kung paano si Mephibosheth hanggang sa karawan ng kanyang kamatayan, mga kapatid, siya ay nasumpungan sa King's Table hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hanggang sa huling sandali ng ating buhay, may we be found at the King's Table, feasting at the abundance of His love and mercy. Come on, hallelujah, hallelujah. Jesus, God, the King of Kings, is the name of the Lord. It's the name of the Lord that saves. I will rejoice and be glad in it. It's the name of the Lord that saves. I will rejoice and be glad in it. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo pumuli na Panginoon. Let us praise the Lord. Hallelujah! Praise God! Hallelujah tayo na rin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ama natin Diyos, maraming salamat. Maraming salamat, Diyos. Tuloy nga po, Panginoon, na nakila at masagana ang iyong pangako, Diyos. Sa iyo po, Lord, pag-alis sa amin doon sa lugar ng Lodebar, O God. Sa lugar na walang pasunan ng Diyos, sa lugar ng problema, sa lugar ng kagipitan, sa lugar, Panginoon, ng karamdaman, ng kalungkutan, sa lugar ng panghihina, O Diyos. Maraming salamat. Ibigay mo, Lord, kami sa isang kamangha-mangha at kahilagas na lugar. Lugar ng pagpapala. Lugar, Diyos, ng abundance, Panginoon. Lugar ng kagalingan. Lugar, Diyos, ng pananampalataya. Lugar ng kagalakan. Lugar ng pag-ibig at kasiyahan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Ang mga bagay na ito
ang patuloy na nagpapalakas sa amin. Maraming salamat, Diyos. Isinama mo kami sa labas ng Lodi Bar, Panginoon, upang makita namin, maramdaman namin, maibahagi namin, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong kagalakan, ang iyong pagpapala sa bawat isa. Putin ka, O Diyos. Puno po na kagalakan ng iyong mga puso sa mensahe ito, Panginoon. Sa iyong paggamit, Panginoon, kay Pastora Ivy Lucas. Pagpalayo po ang kanyang buong paligid, ang kanyang ministry, at ang lungkot at nalalaman tayo, Panginoon, na marami ka pang pagkakataon at gagamitin sa kanya. Panginoon, ang bawat isang narito, hindi mong pagpalayan mas Lord God, as you promise to Lord, your great blessings, your abundance in our lives. Thank you, God. Sa iyong pag-ibig, Panginoon, pagpalayan mo ang connection mo. Pagtuloy ng pag-ibig, at naroon, Panginoon, ang kagalakan sa bawat isa. Maraming salamat. Purihin ang Diyos. In the name of Jesus, we thank you, O Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. May isa lang po tayong pahilingan, mga kapatid. Last week po, doon sa ating pong Pentecost Sunday, hindi po tayo nakakuha ng offerings. Yan po ay isasubmit po natin sa ating pong World Missions sa section at saka po sa district. So, siguro, bago tayo maghiwa-hiwalay, bago po magkaroon ng meetings, hingin po natin yung